Dami ko ng lata guys, oh. Hmm? Naipon na siya. Iniipon ko yan eh. Talagang tinatabi ko yan. Hindi ko na pinamimigay. Dati kasi pinamimigay ko eh. Maalala ko lang guys, nung 2019 o 2020 ata yun, pumutok yung pandemic, di ba? So lahat, kasi nagtatrabaho ako sa restaurant nun. So nag-shutdown lahat ng restaurant. So patay ako nito, wala akong trabaho. Pero nakapasok ko sa construction, apprentice, hindi ganong sapat yung kinikita ko. Buntis pa si Mrs. noon that time. So pagkagaling ko sa trabaho, sa construction, may bike ako eh. Ginagawa ko, nilalagyan ko ng 2 sako magkabilaan. Sako. Tapos, pagka-collection na, day after, bago pala mag-collection, nililibot ko ng mga bahay-bahay. Tapos, kinahalungkat ko yung mga guys, yung mga recycle nila. Kinukuha ko yung mga bote, mga in cans. So, long story short, sa isang araw, sa isang paglilibot ko, halimbawa, collection kinabukasan, nakakadalawa, minsan 3 sako ako, tuwang-tuwa ako. Dahil kahit papano, naiipon ko yun sa isang buwan, kulang-kulang 100 din ako, kulang-kulang $100. Yung ganito, oh. Nakaka-3 sako ako nito. So yun ang trabaho ko nun para makadagdag kita. Tapos, pero sa ganung pala guys, sa ganung gawain, meron ka rin palang kakompetensya. Nakikita ko sinisilip ko eh. Mga Chinoy. Mga mga inchik. So, may mga Pilipino rin na matatanda, napapansin ko. Pero nung siguro ginawa ko yun within a year. So, nakaipon ako mga $900 guys. Ang laki. Tuwan-tuwa ako nun. Tapos medyo lumalaki na yung sahod ko sa construction. So, hindi ko na ginagawa. Tapos, pag may nakikita ako matatanda, lalo Pilipino, binibigay ko na sa kanila yung mana ko. Kinukuha ko pa rin kasi nasa daan ko minsan eh. Mga case ng beer, kinukuha ko yun. Tapos, pag may nakikita ako, kadalasan Pilipino, binibigay ko na lang. Kasi sabi ko, parang nag-guilty rin ako guys eh, na bakit ko ginagawa yun. Parang, mas, pakiramdam ko mas kailangan nila yun, parang ganun. So, binibigay ko na lang sa kanila. So, yun. Kaya lang, dumating talaga sa time na tayo eh, na ganun yung sitwasyon. Kaya kailangan natin gumawa ng paraan. Kaya huwag sana isipin iba, no? Bilang nasa abroad, ganun lang ka-easy, ganun lang kadali ang buhay. So, dumidiskarte tayo. Pero sa akin, ang pagdiskarte natin dapat laging patas, no? Hindi laging panlalamang. No, yun lang guys. At pasok ka na naman bukas at ingat tayo. Happy Sunday.